Ito po yung pangalawa kong tanong. Ngayon po sa Daniel chapter 12, verse 2. Itong Daniel chapter 12, verse 2, sabi dito, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba sa walang hanggang buhay at ang iba sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. So ang tanong ko dito, ayon sa banal na kasulatan at sa Spirit of Prophecy na sulat ni Mrs. White, ilang klase po bang resurrection, yung pagkabuhay? Salamat po. Sa Seventh-day Adventist po, ayan, mga nanonood ha. Sa Seventh-day Adventist na pananaw, ay meron po tayong special resurrection na tinatawag. At ito pong Daniel 12:2 ang isa po doon sa pinagbabatayan natin. Kasi nga, ang sabi diyan, marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahiyan at walang hanggang pagkapahamak. So meron po tayong explanation po dito, mga kapatid, bilang mga Seventh-day Adventist. Ang isa pa po na talata na susuhay doon sa special resurrection ay yung Revelation 1:7. Sa Revelation 1:7, sabi doon, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. So ito pong dalawang talatang ito, mga kapatid, ay pinapaliwanag po sa atin sa ating mga babasahin na ito po ay tinatawag na special resurrection. So doon sa Daniel ay makikita natin na magkasama yung mabuti at masama sa pagkabuhay at gawin din sa Revelation. Ang iba sa walang hanggang buhay, yung iba naman ay sa kahiyan at walang hanggang pagkapahamak. Ang tanong, anong uri ng pagkabuhay ito? So yan na yung pinapatawag po nating special resurrection. So ano ang katunayan po natin dito, mga kapatid? Puntahan natin yung Bible commentary. Commentary niya po doon sa Daniel 12:2 at saka Revelation 1:7. Ayan, ito pong explanation ng volume 7 ng Bible commentary. Records the incident of the piercing of the side of Jesus. This point of similarity between the two books in incident evidence ay indirect evidence that the revelation came from the same hand as the Gospel of John. Though writing in Greek, he apparently ignores the LXX, ibig sabihin Septuagint. Yan po yung Greek Old Testament in both instances and give a correct translation of the Hebrew. Ito yung karugtong. The statement of Revelation 1:7 clearly implies that those responsible for the death of Christ will from the dead to witness His coming. Tapos, ayan, see on Daniel 12:2, di ba? During the course of His trial, Jesus had warned the Jewish leaders of this dread event. Yan yung ating reference. Tapos, itutuloy po natin, no? Meron ito kasing komentary ni Uriah Smith na kinikilala po natin, na magaling po nating theologian. They also which pierced him, they also in addition to the every eye before mentioned, who were chiefly concerned in tragedy of his death, shall behold him returning to earth in triumph and glory. But how is this? They are not now living, and how then shall they behold him when he comes? There will be a resurrection from the dead. Ayan, masama o mabuti, sabi, there will be a resurrection of all the dead. Ang tanong, ano itong tinutukoy? Na pati yung nagsiulos sa kanya. This is the only possible avenue to life to those who have once been laid in the grave. But how is it that these wicked persons come up at this time? Since the general resurrection of the wicked
does not take place until 1,000 years after the second advent. So, mahirap nga naman to explain kasi may 1,000 years bago yung mga masama mabubuhay. Pero papaakit sinasabi po dito na ito'y makakakita sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? So, may binanggit din nga, yun nga, tingnan niyo po di ba Daniel 12:2 binasa natin? Tingnan natin yung verse 1 para magkaroon tayo ng idea using context. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. So ang mga talatang ito ay tumutukoy sa pangyayari sa huling araw. Ano? Bakit? Kasi ang mga pangyayari na binabanggit yan ay mga pangyayari bago ang katapusan ng kabagabagan or time of trouble. Binanggit din ang aklat ng doon sa binanggit din yung aklat ng buhay, di ba? Kung saan ay binanggit din yun sa Revelation. Yung aklat ng buhay dito sa Daniel ay binanggit din yung aklat ng buhay sa Revelation. So, pag-ugnayin natin, kaya mayroon tayong Daniel at Revelation. So, makikita natin yung paggamit ng mga termino. Yung aklat ng buhay na binanggit ho dito ay binanggit sa 20 verse 15 ng Revelation. At ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. So, tingnan niyo po, balikan natin ngayon yung Daniel 2:12 verse 2. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay magsisigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. So, dito kay Daniel, hindi piniliwanag yung unang pagkabuhay at ikalawang pagkabuhay. May binanggit si Daniel na mabubuhay patungo sa kahiyan at pagkapahamak at mabubuhay patungo sa walang hanggang buhay. Ayan. So, malaki ang possibility na pareho sila ng tinutukoy ni John sa Revelation 1:7. Yung mga nagsiulos sa kanya. Itong paliwanag nating kinuha kanina sa book ng Daniel and Revelation, ito ay sulat ni Uriah Smith, no? Sa Daniel and Revelation. Ngayon ang sabi ay ganito. Sabi niya, verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Ito pong sabi ni Uriah. This verse reveals the importance of the standing up of Michael or the beginning of the reign of Christ. For at this time shall be a resurrection of the dead. Is this the general resurrection which takes place at the second coming of Christ? Question. Or is there to intervene between Christ's resurrection of the kingdom and His revelation to earth in all His advanced glory? Yan. Doon sa Luke 21:27. A special resurrection answering to the description here given. Why may it not be the former or the resurrection which occurs in the last triumph? Because only the righteous, to the exclusion of all the wicked, have part in the resurrection. Those who sleep in Christ then come forth, but the rest of the dead live not again for 1,000 years. Revelation 20 verse 5. The general resurrection of the whole race then is divided into two great events. First, of the righteous, exclusive of 1,000 years thereafter. The general resurrection is not the resurrection of both the righteous and the wicked at the same time. Each of these two classes is set up by itself, and the time which elapsed between the respective resurrection is plainly stated to be 1,000 years. So, ano itong tinatawag natin general resurrection? Hindi ito yung pagkabuhay na sabay-sabay. Hindi ito yung pagkabuhay na sabay-sabay ang mabuti at masama. Ano?
O ito po ay ano po mga kapatid, hindi rin ito sa pagitan ng 1,000 years. And the resurrection brought to view in the view before us. However, many of both righteous and wicked come up together. It cannot therefore be the first resurrection, which includes the righteous only, nor the second resurrection, which is as distinctly confined to the wicked. If the text read, many of them that sleep in the dust of the earth shall awaken to everlasting life, then the many might be interpreted as including all the righteous, and the resurrection be that of the just at the second coming. But the fact that some of the many are wicked and rise to shame and everlasting contempt bars the way to such an application. So malinaw ang pagkakasabi kasi sa talata na marami ang mga natutulog na magigising. Ang iba'y sa kahiyan at ang iba'y sa pagkapahamak at ang iba'y sa kawalang hanggang buhay. Ibig sabihin, hindi ito yung first resurrection. Kasi ang mabubuhay sa first resurrection ay puro matuwid lamang. Hindi rin ito ikalawang pagkabuhay kasi ang mabubuhay sa ikalawang pagkabuhay, puro masama lamang. Dahil sa malinaw naman na ang pagkabanggit na itong pagkabuhay na ito ay magkasama ang mabuti at masama, ibig sabihin, may punto nga tayo na mayroon ng special resurrection na magkasama ang mabuti at masama. At ito na nga yung special resurrection. Anong patunay natin? Ito rin, kay Uriah Smith. Is there then any place for a special or limited resurrection? Yan ang question. Is there elsewhere any limitation of such an event before the Lord appears? The resurrection here predicted takes place when God's people are delivered from the great time of trouble with which the history of this world terminated. And it seems from Revelation 22:11 that this deliverance is given before the Lord appears. Ayan. So ang tanong dito ay maaari bang magkaroon ng natatanging pagkabuhay? Di ba? Na magkasamang mabuti at masama? Kasi nga pareho silang mabubuhay sa talata eh. So ang sabi dito, ito ikang nabanggit dito na pagkabuhay ay pagkatapos ito ng Great Tribulation. Tingnan yung explanation natin ha. Atin to mga kapatid ha. Atin to. Uriah Smith. Ito, daw pareho silang mabubuhay mabuti at masama. Ito ay after ng Great Time of Trouble. Bago yung second coming. Okay? So tingnan nyo ha. Kaya ginamit yung Revelation 22:11 na ang liko ay magpapakaliko at ang mga matuwid ay magpapakatuwid. Ang banal magpapakabanal. So ituloy natin. Thus, conclusion na. We see that there is a time and place for the resurrection of Daniel 12:2. A verse in the book of Revelation makes it clear that a resurrection of this kind must take place. Tapos yung word na, behold, he cometh with clouds. So, naganap na muna yung pagkabuhay ng mabuti at masama na yung sa kahihiyan, yung iba sa walang hanggang pagkabuhay. Kasi sinundan ito na, behold, he cometh with clouds. This is unquestionably the second advent, yung pagdating na nasa mga alapaap. And every eye shall see him of the nations then living on the earth, and they also which pierced him, those who took an active part of the terrible work of his crucifixion, and all kindreds of the earth shall wail because of him. So, ibig sabihin dito mga kapatid, ay pinakita lang talaga doon sa mga responsable sa kanyang pagkapako ang kanila pong pagkakamali. Those who crucified the Lord would, unless there was an exemption made in their cases, remain in their graves until the end of the 1,000 years and come up in the general assembly of the wicked at the time. But here it is stated that they behold the Lord at his second advent. There must therefore be a special resurrection for that purpose. Ayan. So para doon sa mga nagpakapako o sa cross,
ito ay magiging special resurrection para sa ganon, ano sabi? Para patunayan o makita nila na ang pinatay po nila ay inosente sa kasalanan. It is certainly most appropriate that some who were eminent in holiness, who labored and suffered for their hope of an coming Savior, but died without seeing Him, should be raised a little before. Yan should raise a little before to witness the sins attending His glorious epiphany, as in like manner a godly company came out of their graves at His resurrection to behold His risen glory and to escort Him in triumph to the right hand of the throne of the Majesty on high. So, di ba meron ding mga nabuhay nung mamatay ang ating Panginoon? Yung mga naging tapat sa kanilang kabanalan at pagdurusa dahil sa kanilang pag-asa sa pagdating ng ating tagapagligtas, sila ay namatay. Meron silang special na pagkabuhay din na nangyari sa kanila at ito'y magaganap at ito ay naganap nga doon sa Mateo. Ano? Yan. So, iba po yon mga kapatid. Pero special resurrection doon. Pero ito iba itong nasa Daniel. There will be also some eminent of wickedness who have done most of the reproach the name of Christ and endure His cause, especially those who caused His cruel death upon the cross and mocked and derided Him in His dying agonies, who will be raised as part of their judicial punishment to behold His return in the clouds of heaven as celestial victor in great majesty and splendor endurable to them. So tapusin ko lang po ito mga kapatid. What is here said supposed by some of furnish good evidence of the eternal conscious suffering of the wicked, because those of this character who are spoken of come forth to shame and everlasting contempt. How can they forever suffer shame and contempt unless they are forever conscious? It has already been stated, the shame implies their consciousness, but it will be noticed that this is not said to be everlasting. So ang sabi po dyan, itong nasa Daniel, yung iba mabubuhay sa kahiyan, walang hanggang pagkapahamak. Para magkaroon ng meaning, ang salitang ito ay pinapaliwanag natin. Kasi kung walang special resurrection, mananatiling nakahang yung mga talatang yon. Kaya nga, walang interpretation yung mga hindi Adventist dun sa talata. Hindi nila maisama. Kasi very specific Yung mga nagsiulos na buhay talaga pagdating ng Panginoon At the same time, yung Daniel 12:2, dalawa talaga yon. So at least tayo po, palibasa meron tayong tamang pag-aaral at may guidance tayo ng ating propetisa, na-interpret po natin ito ng mabuti, mga kapatid. Kaya nga, sabi po dito, it has already been stated that shame implies their consciousness, but it will be noticed that this is not said to everlasting. Paano mapapahiya itong mga ito kung hindi sila bubuhayin? Parang ipapahiya talaga. So meron pong mga nabuhay doon at nakakita sa kanila, mapapahiya sila. Kasi yung kahihiyan na sinasabi, after 1,000 years, hindi na nila maano yun. Sila na mismo yun Para mapahiya, may kasamang mabuhay na matuwid na hindi nila katulad. Ayan ang ibig po natin sabihin. Kaya, the statement of Revelation 1:7 clearly implies that those responsible for the death of Christ will from the dead to witness this coming. During the course of His trial, Jesus had warned the Jewish leaders of His dread event. So, ibig sabihin, nung buhay pa si Kristo, nagbigay na siya ng mga babala. Hindi nakinig. So, yung mga responsable, baka si Pilato kasama pa roon o kung sino pa ang pwede. Okay. Sige. Nagkataon po na niresearch ko po itong special resurrection kasi malimit po itong naitatanong sa amin. Hindi namin masagot ng kumplito. Brother Gomer, may irrational ka. So, gusto ko lang pong susugan ng kaunti, mga kapatid, para magkaroon tayo ng differentiation. Yung pong Daniel 12:2,
ay magkaiba po yan doon sa Juan 5:28. Yan. Okay, dapat po natin maintindihan yan. Kasi dito sa 12:2, ang ginamit pong term ay marami, hindi lahat. Okay? Tama. So yun po yung pagkakaiba. Tingnan po natin muna yung Juan 5:28 para makita nyo lang po yung pagkakaiba po nitong dalawang ito, mga kapatid. Ngayon lang natin ito natalakay, Brother Gomer, kaya plansyahin na natin. Ang sabi doon, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat, napansin po ninyo, lahat ng nangasaligingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Verse 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito po, ang tinutukoy nito ay yung general resurrection. At ang pagitan po nito ay 1,000 years. So dapat hindi po tayo ma-confuse doon. Yung general resurrection ng mga matuwid, ito po yung nasa 1 Thessalonians 4, verse 16. Lang sabi doon, sa isang iglap, sa pagtunog ng trumpeta, ay yung mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yun po yung first resurrection ng mga matuwid. Ngayon, pagdating sa Daniel 12:2, ay maliwanag po talaga doon, mga kapatid, na ang ginamit na termino doon ay marami. Kaya nga, dito pumapasok yung special resurrection kasi nga, dito ay dalawa ang mabubuhay na maguli, matuwid at yung masama. Ngayon, pag tinignan natin yung Revelation 1:7, ay kasama nga doon sa makakakita sa pagdating ng ating Panginoon ay yung mga nagsiulos sa Kanya. Papuntahan natin Revelation 1:7. Alam nyo, mga kapatid, nung hindi ko pa po napag-aaralan ito, iniisip ko rin. Ibig mong sabihin, maliligtas yung mga nagsiulos sa Panginoon? Hindi ba? Kasi sabi dyan, narito siya pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa Kanya. So iniisip ko noon, parang maliligtas yung mga nagsiulos sa Kanya, no, mga kapatid? At ang lahat ng mga angkan sa lupa magsisitagoy dahil sa Kanya, gayon din siya nawa. Pero, kung titingnan pala ninyo, mga kapatid, may hula pala talaga ang ating Panginoon. Sa Mateo 26, tingnan po ninyo yung 26, at ang talata po ay 64. Sabi po dyan ng ating Panginoon, kay Caiphas, yan, 63 muna. Sabi diyan, datapat hindi umiimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay, na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang sagot ng ating Panginoon sa verse 64, at sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. So talagang sinabi niya ito, na makikita ninyo yung anak ng tao na dumarating. Nung una ko mabasa ito, paano makikita? Ibig sabihin, buhay ito. Di ba? So dalawa lang pagpipilian mo, either maliligtas ito, kasama doon sa unang resurrection ng mga maliligtas, or tama yung ating interpretation sa Daniel 2:2 na mayroon talagang masasama na mabubuhay para lamang ma-witness, mga kapatid, yung pagdating ng ating Panginoon. At ang isa pang talata po dyan ay yung nasa Mateo 23:37. Sabi dyan, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Verse 38, narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. And then sa verse 39, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Ito po ay doon sa pagdating ng ating Panginoon. So, mayroon po tayong basis kung bakit po tayo naniniwala doon sa special resurrection. Of course, yung
mga kaibayo natin sa pananampalataya, medyo tataas na naman ang mga kilay nila na kung ano-ano naman daw yung mga inventong aral. Asahan na po natin yan, pero may batayan po tayo kung bakit po natin ito itinuturo, mga kapatid. Okay? Actually, meron ding mga backup si Ellen White. Idagdag ko lang ito para doon sa mga kapatid natin na nambubuli din. Baka sabihin, tinan mo tong dalawang ito. Alam nyo, masaklap eh. Minsan, kasamahan din mismo natin na ganyan sasabi. So, maganda basahin ko na rin po ito. Ang una po ko pong babasahin ay Great Controversy, page 637. Graves are opened, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yan. Daniel 12:12-2. All who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb, glorified, to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Tapos, early writings, 285. There was a mighty earthquake. The graves opened, and those who had died in faith under the third angel's message, keeping the Sabbath, came forth from their dusty beds, glorified, to hear the covenant of peace that God was to make with those who had kept His law. Sige, yan na lang muna kasi hindi ko naka-copy-paste lahat, pero marami pa dito. Actually, yan, Brother Johnson, yung special resurrection ng matuwid. Yan. Kasi doon sa Daniel 12:2, Tama. dalawa hong bubuhayin doon, matuwid at yung mga masasama. Ano? Yung special resurrection ng masama, ito yung mga nagsiulos sa Panginoon. Yung special resurrection naman ng matuwid, sang-ayon sa binasa ni Brother Johnson, ay yung pong mga mamamatay because of the mark of the beast. Yan po yung third angel's message. Ang ibig sabihin, lahat ng mamamatay dahil doon sa Sunday law, yun pala yung magiging special resurrection. Yun po yung sinasabi po ni Ellen White. Ito, Brother Gomer, ito. Sandali lang Ito yung malinaw na sinabi mismo ni Mrs. White. Mismong word for word, binanggit niya yung special resurrection na mangyayari ito bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Yan, ito po ay galing sa book na Heaven, page 27. Yan, ito. Ayan po mga kapatid, A special resurrection before Jesus appears. So, malinaw na po mga kapatid, bago yung visible coming o yung second coming na tinatawag po natin. Bago siya magpakita sa alapaap. Graves are opened, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yan. Daniel, ito word for word, galing kay Mrs. White, yung Daniel 12:2 ay special resurrection. Ayan yon. So, klaro. So maraming salamat po, Brother Johnson, Brother Gomer, dahil maliwanag po ito. Yung inyo pong explanation, nalotigid doon sa Heaven, chapter 4 po yun, na kung saan po ay dinitali ni Mrs. White yung special resurrection po. So, dito po ay malinaw, pagtagalabas po kasi, paggamitin yung Revelation 1:7, lahat mabutit masama, sabay-sabay nabubuhayin. So, salamat po sa napakalinaw na explanation. So, naniniwala tayo na yung unang pagkabuhay noon sa 2753, nung namatay ang Panginoong Hesus na buhay at nabuksan yung mga libingan. Yan po yung una. Pangalawa, yung special resurrection po, yung binanggit ng Daniel 12:1 at Revelation 1:7. Yung pangatlo, yung sa second coming, yung binanggit ni Brother Gomer sa 1 Thessalonians chapter 14, 16-17. Yung pang-apat, after 1,000 years, sabi po sa Revelation chapter 20 verse 5 or 6, kung hindi po nagkakamali, ng iba sa mga patay ay hindi mga buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So yun po mga kapatid, salamat sa klaro
na detalyadong explanation na yung atin pong turo ay buhat sa Diyos at ito po ay maging kapakinabangan ng bawat isa. Kasi po, sa ibang mga kapatiran, kagaya ko po noon, inisip ko po ay tagalabas ang turong ito, yung special resurrection. Pero sa pagtatanong ko at sa pagsuri ng sulat ni Mrs. Watt at sa Daniel 2 at 1:7 at 12:2 and 1:7, doon ko po lubos na unawaan na tunay na yung atin pong turo na tinanggap natin buhat sa Diyos ay totoo at para mahanda tayo sa malapit na pagdating ng Panginoon. Kasi po, pag hindi natin alam, Brother Johnson, Brother Gomer, na yung special resurrection, baka sabihin natin, uy, kayo yung mga kunwaring anghel ng kaliwanagan. Maaari, kung hindi ho natin alam. Kasi yung ating mga ninuno, di ba sabi ho doon, nakarinig sa third angel's message, special na sila ibubuhayin para magpatotoo. So pag hindi natin alam ito, maaari hong tayo ay, baka yun ho ay mga anghel ng kadiliman na nag-anyong kaliwanagan. So salamat po sa napakalinaw na interpretasyon buhat sa Diyos na ito po ay maging kapakinabangan ng mga Seventh-day Adventists. Thank you po. Yan.